Isang mapagpalang araw po sa ating pong lahat, mga kapatid. Tayo po ay magsisimula na sa ating pong pananambahan sa umagang ito. Bago po tayo magsimula ay basahin po natin ang sinasabi sa banal na kasulatan patungkol po sa panawagan po sa atin ng ating pong Panginoon. Mula po sa Aklat ng Awit, Kabanata 66 at talatang 4, ganito po ang kanyang sinasabi. Ang lahat sa lupa ika'y sinasamba, awit ng papuri iyaong kinakanta. Ang iyong pangalay pinupuri nila. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Tayo po ay tumungo at tayo po ay manalangin. O kataas-taasang Diyos na pinakadakila at pinakamakapangyarihan sa lahat, Diyos na sinasamba namin sa Espiritu at sa katotohanan, sa oras na ito, Panginoon, ay nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na muli ay pinagkaloob mo sa amin na kami ay magsama-sama na magkakapatid kay Kristo sa pagsambang ito sa live streaming, Panginoon. Sa oras na ito, Ama, ay nagpapasalamat din po kami sa patuloy na buhay at kalakasan na patuloy na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa mga biyaya at sa buhay at lakas na patuloy nyo pong pinagkaloob sa amin sa mga nakaraang araw, Panginoon. Sa oras na ito, Ama, ay muli po kaming lumalapit sa iyong banal na paanan upang humingi ng kapatawaran sa lahat ng mga nagawa po namin pagkakasala, mga pagkakamaling nagawa sa isip man ito, sa pagsasalita man o sa aming mga ginagawa, Panginoon. Dalangin ko na nawa ay patawarin mo po kami. Dalangin ko, Panginoon, na nawa ay sa pagharap namin sa iyo sa umagang ito, nawa ay pakalinisin mo kami upang maging karapat-dapat naman ang bawat isa sa amin sa pagsamba sa iyo sa araw na ito, Panginoon. At sa sandaling ito, Panginoon, ay muli din po kaming lumalapit. Inihiling po na nawa ay patuloy na gabayan niyo po ang aming pagsamba sa araw na ito sa live streaming, Panginoon. Dalangin namin yung internet connection at na nawa ay patuloy po maging maganda upang sa gayon, Panginoon, ay malinaw na gawa ang live streaming na ito, Panginoon, ang pagsamba sa iyo sa araw na ito, Ama. At dalangin din namin, Panginoon, yung mga anak mo na gagamitin mo sa araw na ito, nawa ay patuloy mong patnubayan, bigyan ng karunungan upang sa gayon, Panginoon, ay maging maayos, Panginoon, ang pananambahang ito, Panginoon. Lalo na ang anak mo na gagamitin mo na magsasalita sa araw na ito, Panginoon. Dalangin namin na nawa ay pakalinisin mo siya, patawarin mo siya kung siya man ay nagkamali sa kanyang buhay, Panginoon. Kung sa gayon, Panginoon, ang salitang mahayag sa umagang ito, Ama, ay patuloy na maging mabisa at maging gabay ng bawat isa sa amin, ng mga nakikinig, Panginoon, sa mga salitang ito, Panginoon. Dalangin namin na nawa ay tumimo ang mga salitang ito sa aming mga puso, sa aming mga isipan, Panginoon, upang patuloy na magamit namin, Panginoon, sa aming mga buhay bilang Kristiyano. Dalangin din po namin, Panginoon, sa kabuuan ng aming pong pananambahan, nawa ay patuloy na maghari ang kapayapaan at katahimikan at pakikinig ng iyong mga anak, Panginoon, sa pagsambang ito, Panginoon. Dalangin namin na nawa ay patuloy na ipagkaloob mo sa amin ang katagumpayan sa aming pong gawain ito. Maraming salamat po. Ang lahat ng ito ay aming pong samot-talangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming tagapagligtas ngayon at magpakailan pa man. Amen.
Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Good morning! Panibagong araw po ulit upang magpuri tayo sa ating Panginoon. Kaya tayo po ay umawit at magpasalamat dahil mahal tayo ng Diyos. Amen po ba doon? Amen! Kaya sabayan niyo po kaming umawit. Let's sing our first song, Salamat, Salamat. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Panatilihin po nating maging babad sa presensya ng Panginoon, kaya tayo po ay patuloy na umawit at magpuri sa Kanya. Let's sing, Babad sa Presensya Mo. Kay
sarap-sarap pa rin sa'yo, O Panginoon. Ang mga pagpapala mo'y lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit natin natangay ang damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo. Kay sarap-sarap pa rin sa'yo, O Panginoon. Ang mga pagpapala mo'y lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit natin natangay ang damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo. Babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo, na laging uhaw sa'yo, na laging uhaw sa'yo. Sa oras na ito, Panginoon, nais po naming magpasalamat sa lahat ng nagawa mo sa buhay namin. Nagpapasalamat din po kami sa magandang plano mo, Lord. Salamat din po sa pagmamahal mo, Panginoon. At higit sa lahat, Lord, salamat dahil kilala mo kami. Kaya mga kapatid, patuloy po tayong umawit at magpuri sa Panginoon ngayong araw na ito. At kilalanin natin siya. Dahil deserve niya ang lahat ng papuri at pagsamba. Patuloy po tayong umawit. Let's sing, salamat Panginoon. Puso ko'y iyong sinisiyasat, buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababatid ang lahat ng aking ginagawa. Sa'yo ay hindi lingid ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalamay. Salamat
mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Puso ko iyong sinisiyasan. Buhay ko iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababatid. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating Panginoon. For our communion song, awitin po natin siya sa atin mo. Siya sa atin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, tumutulong sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Siya sa atin mo, Jesus, ang
puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, tumutulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Tayo po'y dumako na sa aking pagtanggap sa banal na hapunan. Bago natin ito tanggapin, atin mo pakinggan ang salita ng Diyos na matatagpuan sa Marcos 14:22 to 26. Ito po ang kanyang sinasabi. Habang kumakain sila, si Jesus ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos ng kanyang pinaghati-hati ang tinapay at inaabot sa mga alagad, sinabi niya, "Kunin niyo ito, ito ang aking katawan." Dumampot din siya ng kopa at matapos magpasalamat sa Diyos, ay iniabot din niya iyon sa mga alagad. At uminom silang lahat at sinabi niya, "Ito ang aking dugo, pinagtibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay magbubuhos para sa marami. Tandaan ninyo, hindi na ako muling iinom pa ng katas ng ubas hanggang sa araw na inumin kong panibago sa kaharian ng Diyos." Umawit sila ng isang himno at pagkatapos ay nagpunta sila sa bundok ng Olibyo. Purihin nawa ang pagkabasa sa salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, lubos po kami nagpapasalamat sa buhay at kalakasan ng pinagkaloob ngayong araw na ito. Naway, humihingi po kami ng iyong gabay sa aming pagtitipon na ito, at naway Ama, tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Sa mga aming gawain araw-araw, ay ilayo po kami sa lahat ng uri ng mga kasalanan. Nung bago namin tanggapin ang banal na hapunan na ito, kalinisin mo po kami. Naway Ama, patawarin mo po kami sa nagawa naming kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. In Jesus' name we pray. Amen.
Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid ko po kay Kristo, dito po sa dako ng Imus Church, at sa lahat po ng mga kapatid po namin sa dako ng lalawigan ng Cavite, at sa lahat ng buong bansa at sa buong mundo. At sa lahat po ng aming mga relatives and friends, sa mga kakilala, magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po sa Diyos dahil muli ay pinahintulutan po tayo na makapagsalita muli sa inyong harapan upang gamitin ng Diyos na maihayag ang kanyang dakilang layunin at kagustuhan sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, bago po natin talakayin ang isa na namang paksa na kung saan ay tinatalakay po natin sa aklat po ng Joshua, ay samahan po ninyo ako sa ating paghingi ng tulong sa Diyos sa umaga pong ito. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos na mahabagin at makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, Ama, kami po'y lumalapit muli sa iyo upang magpasalamat sa iyo, God, sa buhay at kalakasang taglay namin, sa karunungang pinagkaloob mo po sa amin. Salamat po sa bawat pagkakataon na ibinigay mo po sa amin na kami ay gamitin mo. Tunay nga po, isang napakalaking kasiyahan ng iyong napakalit na lingkod na muli, Panginoon, ay gagamitin mo upang ihayag ang iyong dakilang salita. Sa umagang ito, Ama, ay bigyan niyo po kami ng kapanatagan, kapayapaan, kalmadong isip at kalmadong puso, bawat isa, ang lahat ng mga kapatid namin, bigyan mo ng karunungan upang ang salita mong ito, Ama, na kanilang maririnig ay maintindihan po namin ang lubusan ito, God, at kung paano ito naman ay apply namin sa bawat buhay po namin. God, salamat po sapagkat patuloy na pinapalakas mo ang iyong napakaliit na lingkod at sa kalakasang ito at buhay na muli ay binigay mo sa kanya, siya namang ipinaglilingkod niya sa iyo. Ama, umaasa po kami na ang salita mo ay lalagay mo sa kanyang bibig upang salitang ito, Panginoon, ay magkaroon lalo ng kapangyarihan sa bawat sa amin. At patuloy ng napakalit mong lingkod na ito ay itago mo sapagkat tanging ikaw lamang ang magsasalita sa umagang ito. Ang presensya mo, Ama, ang patuloy po naming maramdaman at wala ng iba. Naway maging panatag at payapa ang bawat isa sa amin. Nawa ay walang anumang maging sagabal sa gagawin po naming pagpupuri sa iyong dakilang pangalan sa oras na ito, Ama. Salamat po ng marami. Ito po ang aming hiling at pagsamo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon. Amen and amen. Muli po, magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid ko po kay Kristo. Okay. Muli ay tatalakayin po natin ang series ng aklat po ng Joshua, na kung saan po ay noong nakaraang linggo ay tinalakay po natin yung paksang Be on Guard. Yan ay makikita po natin sa chapter 9 ng Joshua. Ngayon man po, ang paksa na tatalakayin po natin sa oras na ito ay makikita po natin sa chapter 10 naman ng Joshua. So yan po ay series. Kaya maganda po na hindi po tayo nag-absent dahil patuloy na natatalakay po nating series ang aklat po ng Joshua at napakaganda po ang mga paksang ito. Kaya nga po sa umagang ito, yung paksa po natin ay moving forward in faith. Sige po, sabihin nga po ninyo at isulat nyo sa inyong mga comment box yung paksa po natin. Moving forward in faith. Yan po yung ating tatalakayin sa mensahe pong ito. Mga kapatid ko, hindi rin kaila sa inyo ang bansang Israel kung paano pong na-experience niya yung natalo, na-experience din niya yung nanalo. Why? Because we have seen both victory and defeat in the life of Israel at this point. From the high of Jericho to the low of Ai, to repentance and even to compromise with Gibeon, Israel would continue to move forward. Sa kasaysayan po ng bayan ng Diyos ay talagang naranasan nila yung magtagumpay sa buhay, naranasan din nila yung mabigo sa buhay,
Naranasan din nila yung ma-compromise yung kanilang pananampalataya. Even God gave the rules to do. Pero in spite of this, ang bayang Israel ay na-compromise din yung kanyang pananampalataya. Kaya nga po, alam po ninyo sa umagang ito, napakaganda na itong aral o yung lesson na matututunan po natin dito, na even us as children of God, na tayo po ay nakakaranas din ng pagtatagumpay ng buhay. Naranasan natin yung gusto natin, ay nakukuha natin, na-achieve natin, yung mga pangarap natin, nakukuha natin. Po, kaya nga sa buhay po natin, ito yan eh. Yung gusto mo, nakukuha mo, yung panalangin mo, natutupad. Pero sa kabila nito, ay naranasan din natin yung tayo po ay nabibigo. Hindi po lahat ng gusto natin ay nangyayari sa buhay po natin. At nangyayari din po sa buhay po natin, mga kapatid ko po kay Kristo, na nako-compromise yung ating pananampalataya, even na alam natin kung ano yung rules ng ating Panginoong Diyos sa buhay po natin. Alam natin kung ano yung utos ng ating Panginoong Diyos sa atin. Pero sa totoo lang, sa realidad ng ating mga buhay, base sa ating mga experience, lahat po yan ay nararanasan natin, mga anak ng Diyos. Kaya nga po, Joshua led in both the southern and northern campaigns of military conquest. The battles were to purify the land which the Israelites inhabited. God had repeatedly told Israel not to be involved with the people of the land. Thus battle ensued. Ang utos po ng Diyos hindi nagbabago sa kanila. Lagi pong sinasabi ng Diyos na huwag kayong allied o makikipagkasundo sa alimang bansa. Huwag niyong susundin ang lahat ng kanilang mga utos, kundi yung utos lang ng Diyos, yun ang patuloy na sinasabi po niya sa kanyang bayan, katulad sa atin din. Walang pagbabago ang Diyos po natin, ay patuloy siyang nagsasabi sa atin that we will follow the rules of our God. Kaya nga po, ang mensaheng ito ay anuman ang base ng experience natin, ang paksa po natin ay moving forward in faith. Patuloy po tayong dumako roon, patuloy tayong maglingkod, patuloy nating ipaglaban ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Kaya lang po ninyo in Leviticus chapter 18, kung babasahin po the whole chapter of Leviticus chapter 18, nandyan po yung pinakautos ng ating Panginoong Diyos na Yahweh sa bansang Israel kung ano yung dapat nilang gawin at hindi dapat gawin. Kaya nga po makikita po natin dyan, Leviticus 18 gives further insight to the destruction of these people. God names the nation and declares that they are defiling the land. Left unchecked, they would infect the Israelites and ruin the land. That the fall of Sodom and Gomorrah, as well as Sihon and Og, were opportunities for pagan nation to repent. Pero ito ang masakit, mga kapatid ko po. God's judgment would fall on there because they refuse to turn from their unbelief and wicked ways. Ako po naniniwala ko, ang Diyos po natin, sa ngayon, sa kasalukuyang buhay po natin, mga kaibigan po namin, makinig po kayo, at sa lahat ng mga kapatid po namin, ang Diyos po natin ay laging nagbibigay ng opportunity. Ang Diyos po natin ay laging nagbibigay ng chance sa lahat ng mga tao. Sino ka man, ano ka man. Ano man ang kalalagayan mo ngayon, wala nang pinag-iiba kung anumang lahi ka, anumang bansa ka. Ang importante ngayon sa Diyos ay yung magbalik loob tayo sa Kanya. Sapagkat ang Diyos natin ay patuloy na nagbibigay ng pagkakataon sa lahat ng tao. Iyan ang napaka-importante po ngayon sa buhay natin. Kaya nga po, patuloy na patuloy ang pangangaral po ng salita ng Diyos sa lahat ng tao. Ang problema, noong panahon po ni Josue, noong panahon po ng bansang Israel,
yung mga pagan nation, kanilang nirefuse yung binigay na pagkakataon ng Diyos na sila ay makapagsisi at magbalik loob sa Diyos. Kaya ang ginawa ng Diyos, pinatay silang lahat. Like Gomorrah and Sodoma. Kahit po ang Sihon at saka ang Og. Kasi po doon sa chapter 18 ng Leviticus, dyan yung diretsong utos ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po sa pagkakataong ito, sa umagang ito, patuloy po ang aming pangangaral sa inyo. Mga kaibigan po naming nakikinig ng mensaheng ito, and even Christian today, na tayo po ay magpatuloy ng paglingkod ng Diyos habang hinihintay naman natin ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Joshua was to continue relentlessly taking the land. And we Christians are to move forward in faith. Our churches are not to be content to sit back and to business as usual. We cannot rest on past victories or be paralyzed by past defeats. We are to move forward in faith personally and corporately as the body of Christ. But how does that happen? Just as Joshua has taught us a strategy for victory and the solution of repentance, he now teaches us how to move forward in faith. Ito pong kasaysayan ngayon ng chapter 10 po ng Joshua ang magtuturo po sa atin ngayon. Ikaw at ako, naka-experience man na magtagumpay, nakamit mo man yung nagusto mong pangarap, tapos bigla kang nabigo, yung gusto mo, hindi mo nakamtan. Okay? Pagkatapos na compromise yung pananampalataya mo, itong lesson ng chapter 10 ng Joshua ang siya magtuturo sa atin how to move forward in faith. Kaya nga po meron pong sinabi ang isang quotation ni Martin Luther. Ang sabi po niya ay ganito, you don't have to see the whole staircase. Just take the first. Ang sinasabi po ngayon ni Martin Luther sa atin, kailangan tayong humakbang kahit na hindi pa natin nakikita kung ano ang mangyayari sa inarap. Pero the important is, kailangan tayong mag-move on. Kailangan tayong lumakad. Kailangan nating ipagpatuloy ang ating pakikipaglaban ng ating pananampalataya. Whatever happen in our journey in faith on earth, may experience po natin yan. Ang kailangan, ang sinasabi po, ang in-encourage ni Joshua and even Martin Luther, move forward in faith. Sabihin nga po ninyo, mga kapatid ko po kay Kristo, pakisulat nga po ninyo sa inyong mga comment box, move forward in faith. Napakahalaga po yan sapagkat yan ang ating pong paksa sa umaga pong ito. Sa chapter 10 po ng Joshua, 3 bagay. Ang nais ko pong ipaglingkod sa inyo, mga kapatid ko po kay Kristo sa umaga pong ito. Pakisulat po ninyo yung unang bahagi ng ating pag-uusapan sa aklat po ng Joshua chapter 10. Ang unang bahagi, persistent prayer. Pakisulat po ninyo. Sabihin nga po ninyo para hindi nyo malimutan, persistent prayer. Yan ay makikita po natin sa aklat ng Joshua, chapter 10, verse 6 to 8. Ano po ang sabi diyan? Ganito po ang sabi ng Bible. Nagpasabi naman kay Josue sa kampo ng Gilgal ang mga taga-Gibeon, huwag po ninyong pabayaan itong inyong mga abang alipin. Pumarito po kayong madali upang kami saklolohan. Ligtas ninyo kami. Pinagtutulungan po kami ng lahat ng mga haring Amoreyong naninirahan sa kaburulan. Sa verse 7 po, ang sabi po ng Biblia, kaya nga't dumating si Josue, buhat sa Gilgal, kasama ng kanyang buong hukbo, pati ang magigiting na mandirigma. Sinabi ni Yahweh kay Josue, huwag kang matakot sa kanila. Ibinigay ko sila sa iyong mga kamay. Wala ni isa man sa kanilang makatatalo sa inyo. Alam po ninyo, mga kapatid ko po, kay Kristo, tingnan po ninyo ang kabutihan ng Diyos sa kanyang bayan. Na sa kanyang pakikipaglaban sa lahat ng kanyang mga enemies,
ang Diyos ay sumasa kanila at lagi niyang sinasabi at ini-encourage ang kanyang bayan na kaya nilang talunin ang kanilang kaaway sapagkat ang Diyos ay sumasa kanila, sapagkat ang bayang ito ay sumusunod sa mga palatuntunan na gusto ng ating Panginoong Diyos na dapat nilang gawin sa buhay nila sa mundong ito. Alam po ninyo, nakikita po natin ang talatang yan and even today. Yan din po yung sinasabi po ng ating Panginoong Diyos sa atin. Kung tayo ay patuloy na susunod sa lahat ng mga palatuntunan ng ating Panginoong Diyos, anumang laban natin sa mundong ito, anuman ang gusto natin na gusto nating marating, ibibigay po ng Diyos sa atin ang gusto po natin na mangyari sa buhay po natin. Sabihin nga po ninyo, ibibigay ng Diyos ang gusto mo. Yan. Pakisulat po ninyo sa inyong mga comment box. Naniniwala po ba kayo? Pwede po bang sabihin po natin, Amen? Amen? Totoo po yan. Kapag ka po sinabi ng Diyos na siya ang magbibigay sa iyo niyan, ibibigay po niya katulad sa sinabi po niya kay Joshua. Alam po ninyo, Joshua was again at Gilgal, his place of prayer, the place where God had given him direction and plans. Joshua has learned that he must proceed with the direction of God. Because of Joshua's humility and willingness to seek God's counsel, God assured Israel they would have victory over the 5 kings. Ito po yung ngayon, makita po natin si Joshua kung paanong yung Joshua was again at Gilgal. Ano pong ginagawa po niya sa Gilgal? Because Gilgal is a place of prayer. Si Joshua po, okay, lagi po niya ngayon, tinitignan po dito sa chapter 10, ay nakikipag-usap siya sa God. Tinitignan niya dito kung ano ang gusto ng Diyos. Nananalangin po siya. Kaya ngayong number 1 po natin pinag-usapan, persistent prayer. Sa anumang laban po ni Joshua, ay hindi po niya nakalimutang manalangin at manalangin sa Diyos, lalo na dito sa chapter 10, kaya nandun po siya sa place of Gilgal Okay po? Kaya nga makikita po natin na si Joshua po ay makikita natin yung kanyang pagiging humility, yung kanyang pagiging willingness to seek God's counsel. Kaya naman, nung makita po ng Diyos sa kanyang leader na ito, ang sabi po niya, inassured ng God na anumang laban po ni Joshua ay mananalo po si Joshua. Alam po ninyo, napakahalaga na ngayon ay makita po natin ito mga kapatid, ikaw at ako. Mahalaga yung tinatawag nating persistent prayer. Huwag po tayong magsawa na manalangin. Minsan ito yung problema ng maraming mga Kristiyano Minsan nananalangin lang tayo pagka may gusto po tayo sa God. Okay po? Nagpe-pray tayo pagka meron tayong inihiling. Talagang halos walang patid ang panalangin. Pero ang problema ng marami ito, pag nakuha at binigay na ng Diyos yung panalangin, wala na, nahihinto na uli. Kasi nga, nag-e-enjoy na siya doon sa ibinigay ng God Nakakalimutan niya na yung God na nagbigay sa kanya kasi ine-enjoy niya yung blessing na ibinigay sa kanya ng God. Mga kapatid ko po, ito yung mali. Na dapat po nating malaman na sa buhay po natin, sa kasalukuyan, ang Kristiyano ay patuloy na kailangan ay meron tayong tinatawag na persistent prayer like Joshua. Siya po ay mababang loob na humarap sa Diyos upang hanapin ang counsel ng God, upang sa kanyang pakikipaglaban sa mundong ito ay patuloy niyang makuha ang pagtatagumpay. At kahit nagtagumpay po si Josue, hindi po siya humintong manalangin at hanapin ang Diyos niya sapagkat alam niya na ang Diyos lamang niya ang magbibigay sa kanya ng isang tagumpay. Kaya po alam po ninyo, mayroong isang quotation, ang sabi po niya ay ganito, there is power in prayer. Don't quit praying until you've received your answer. Ito naman yung problema. Maganda po yung sinabi ng quotation na talaga sa panalangin, wag kang magsasawa. Ang sinasabi niya, tuloy-tuloy ang panalangin hanggat hindi mo na kukuha yung gusto mo. Pero alam po ninyo, marami ding mga Kristiyano, ito yung problema. Sa pakapapanalangin na panalangin, hindi na binibigay yung panalangin. Ako po, humihinto na. Minsan nga sinasabi pa na yung panalangin
Minsan nagdadoubt pa yung maraming mga Kristiyano sa panalangin. Bakit? Kasi hindi pa binibigay ng Diyos yung kanilang gusto. Kaya humihinto na, imbes na manalangin pa, humihinto na. Naku po mga kapatid ko po kay Kristo, sa pagkakataong ito, eto po yung lesson aral na matututunan natin sa buhay po ni Joshua bilang leader ng bayan ng Diyos. Na kahit po magtagumpay o hindi, ay patuloy po siyang nananalangin walang patid sa ating Panginoong Diyos. Nawa, ito rin po yung dapat gawin ng bawat mga Kristiyano, yung tinatawag po nating persistent prayer. Kaya nga po, Christians and churches will move forward in faith when they recognize the need for serious prayer and petition to God. He, as promise, is blessing to those who will seek His face. Tandaan po natin ito. Ang pangako ng Diyos na blessing na ibibigay niya to those people who always seek the face of God. Kaya nga po, kung gusto po ninyong lalo kayong pagpalay ng Diyos, huwag po kayong huminto, huwag tayong huminto na hanapin at hanapin ng Diyos. Lalo na yung kanyang advice sa atin. Katulad ng sinabi ko noong nakaraang linggo, sa bawat desisyong na gagawin po natin, huwag nating kalimutan na ito ay ikonsulta natin sa Diyos upang ito naman ay bigyan niya ng katagumpayan. Huwag nating aayaan na sa sarili lang natin na gagawin ang bawat desisyon ng buhay natin, lalo na sa ating mga pamilya. Mahalaga po na sa oras na ito, na maging sentro ng bawat pamilya at bawat individual na buhay ng Kristiyano ay ang ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, alam po ninyo, ang sabi po ng Lucas chapter 18 verse 7 to 8. Ngayon, ipagkakaya ng Diyos ang katarungan sa mga minamahal niya na dumaraing sa Kanya araw at gabi? Tingnan po ninyo yung tanong. Tunay nga ba ipagkakait ng Diyos sa mga anak niya na nananalangin araw at gabi sa Kanya? Sabi niya, sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal? Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita pa kaya siyang mga taong sumasampalataya sa Kanya. Ito yung mapait. Yung mga tanong ng Lucas chapter 18 verse 18, tunay nga po ba na sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, yung lahat ng Kanyang mga anak na nangakong maglilingkod hanggang sa habang buhay ay mananatili at makikita at madadatnan pa kaya ng ating Panginoong Jesucristo itong klase ng pananampalataya na meron tayo? Kaya nga po, ang mensaheng ito ngayon, ang siyang nagdideklara ng isang aral sa atin na kung paanong tayo ay manatiling maglingkod sa ating Panginoon in spite na mayroong mga bagay na pinagdadaanan po natin sa ating mga buhay. Kaya nga po, alam po ninyo, ang sabi ng isang quotation, persistence, the ability to keep moving forward in spite of difficulties. Kaya mahalaga yung persistence eh. Di po kaya yung number 1 po natin, persistent prayer. Joshua, ito yung ginamit niya, yung persistent prayer. O, pakisulat nga po ninyo uli, persistent prayer. O, yan po yung gagawin po natin. Ikalawa, na matututunan po natin sa aklat ng Joshua chapter 10, yung tinatawag po nating extended effort. Sabihin nga po ninyo, extended effort. Pakisulat po ninyo sa inyong mga comment box. Extended effort. Yung una po, persistent prayer. Ang ikalawa po, extended effort. Yan ay makikita natin sa Joshua chapter 10 verse 9. Ano pong sabi ng verse 9? Magdamag na naglakbay si Josue, at ang kanyang hukbo buhat sa Gilgal, at bigla nilang sinalakay ang mga Amoreo. Sinaklolohan nila yung mga humihingi ng tulong. Okay, ang sabi po ng Biblia, naglakbay na magdamag si Josue kasama ng kanyang magigiting na mandirigma. Sa talatang ito, ano po ang matututunan natin?
mga kapatid ko po kay Kristo, this was not simply a matter of prayer. Following the petition, Joshua was on the move all night long. He extends tremendous effort. He avoided the pitfall of attempting this in his own strength by spending time with God. However, he also realized that he could not sit back and wait for things to happen. Ito yung napakaganda na aral na makikita po natin kay Joshua. Si Joshua po, nung mayroong humihingi ng tulong sa kanya, hindi siya nagpabaya. Siya po ay nanalangin sa Diyos. But after the prayer of Joshua, siya po ay gumawa ng paraan. He extended his effort. Yung kanyang panalangin ay binigyan po niya ng gawa. At yung gawang ginawa niya, magdamag silang naglakbay upang tulungan yung humihingi ng tulong sa kanya, yung kanyang mga alipin. Kaya nga po, makikita po natin sa umaga pong ito, yung hindi umasa sa sariling lakas si Joshua. Kundi ang sabi po ng Biblia, kahit ngayon, mga kapatid, tignan po natin sa lesson na ito na ginawa po ni Joshua. Minsan ho kasi ito yung problema ng marami. Tayo ay nananalangin, iniingi natin yung gusto natin. May mga nagsasabi na may inihingi sa God, pero wala namang ginagawa. Humingi ng trabaho, nagpe-pray siya, pero wala namang ginagawa, hindi naman naghahanap ng trabaho. Yun ang problema. Yung iba naman gusto mag-asawa, hindi naman nanliligaw. O ano mangyayari doon? Alam po ninyo, marami. Yung iba naman, gustong magkaroon ng solusyon ng problema, walang nangyari kasi hindi naman humahakbang kung ano ang dapat gawin. Kaya nga po, sa umagang ito, ito po yung gusto po ni Joshua ang lesson aral na patutunan ng maraming Kristiyano, mga kapatid ko po kay Kristo. Huwag nating kalimutan ito. Mahalaga ang panalangin. Pero kailangan nating lakipan ng gawa. Pakisulat nga po ninyo sa inyong mga comment box. Ang panalangin merong gawa ay dinidinig ng Diyos. Okay. Sama-sama po natin sabihin, ang panalangin may gawa, dinidinig ng Diyos. Kaya nga po, alam po ninyo, ang sabi ng isang quotation, with hard work and effort, you can achieve anything. Kapag ka talagang tayo'y kumilos at nagtrabaho ng gusto, no? Talagang ginawa natin ng effort, tandaan po natin, we can achieve anything. Kaya po nating makuha, kaya nating mapagtagumpayan, kaya nating malagpasan ang anumang hamon ng buhay kasi meron tayong ginagawa. Ang problema, mga kapatid, sa maraming mga Kristiyano ngayon, at hindi lamang sa mga Kristiyano, kundi sa lahat din ng mga tao, ito yung problema. May gustong makamtan, pero hindi kumikilos. Si Joshua po, hindi niya hinintay kung ano ang mangyayari, kundi kumilos siya at tumulong siya. At sa ngayon, ang hamon sa maraming Kristiyano ngayon, tayo po ay inahamon na tayo po extend natin yung effort natin sa iba. O yun po yung sinasabi, kung si Joshua in-extend niya yung effort niya magdamang para matulungan niya ang maraming tao, yung humingi ng tulong sa kanya, even you today, extend your effort to other people. And this is our faith to God. At ibibigay po ng Diyos ang tanggumpay po natin. Mga kapatid. Victory for believers comes when we depend on God in prayer and then prepare ourselves and extend the effort. Kapag nanalangin tayo, mga kapatid, ito yung paniniwala. Ang katagumpayan, ang paniniwala ng mga Kristiyano sa isang tagumpay sa panalangin, pero inihahanda rin ang sarili to extend
our effort to other people. Kaya nga po maliwanag po yung sinabi ni Apostol Pablo sa aklat po ng Philippians chapter 2 verse 14 to 15. Ano po ang sabi ng Biblia? Gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang pagtutol at pagtatalo upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng mga taong mapanlinglang at mga masasama. Sa gayoy, magsisilbi kayong ilaw sa kanila tulad ng bituing nagniningning sa kalangitan. Kaya nga po yun ang encourage na sinasabi po ni Apostol Pablo, gawin natin ang lahat ng bagay na ito na walang anumang pagtutol o pagtatalo. Kapag ka, alam po ninyo mga kapatid ko po kay Kristo, kapag ka ang ginawa mo galing sa God, hindi mo na maano yan ang pagtutol eh. Yung pagtatalo pa eh. Ikaw mismo may kusa ka eh. Alam po ninyo, gusto ko pong sabihin lang ito Kasi sobra-sobra po talagang pasasalamat ko sa Diyos at saka po sa miyembro ng Imus Church. And even some Christian sa Churches of Christ here in Cavite and outside Cavite and even abroad. Kasi sa totoo lang po mga kapatid ko, nagulat nga po ako eh. Kasi nung humingi po kami ng prayer, kasi po nung ako po ay nag-positive sa COVID-19, meron kaming group chat, Prayer Warriors. Humingi kami ng prayer. Yun ang hiningi po namin prayers eh. Pero alam po ninyo mga kapatid, nakakaiyak talaga na ang mga kapatid araw-araw ay nandito sila para magdala ng suporta, para kami ay tulungan po nila. Sobra po talaga ang aking pasasalamat. Sapagkat ito yung mga kapatid na kahit hindi mo utusan, kahit hindi mo sabihan, ay meron silang kusa na tumulong, lalo tigit sa nangangailangan, lalo tigit ang kanilang, ang abang lingkod po ninyo na naglilingkod. Kaya nga po, ito yung sinasabi rin ng Panginoon. Ito rin yung sinasabi ni Joshua. Yung tinatawag po nating extended effort. May kusa. Kahit hindi mo sabihan, may kusa. Kaya nga, sarap po, mga kapatid, kapag ka sa Diyos yung ginagawa mo, kahit hindi ka sabihan, may kusa kang gagawin because this is your work. Ito yung gusto mong gawin because of your prayer. Kaya mahalaga po ito. Kaya maraming mga nagtatagumpay dahil sa ganitong effort na ginagawa po natin sa ating buhay. At yun naman ay nakikita rin ng ating Panginoong Diyos. Kaya sabi ng Diyos, sige Joshua, ibinigay ko sa kamay mo ang mga haring yan. Kasi alam ng Diyos kung anong ginagawa po ni Joshua eh. Alam ng Diyos kung anong gagawin mo. Alam ng Diyos kung paano gumagawa ka for the sake of the Lord and to the other people. Kaya nga, sabi po ng 1 Corinthians chapter 15, verse 50, huwag niyo pong kalimutan ang talatang ito, wala po sa outline. Ano man bagay ang ginagawa mo, maliit man o malaki, never na hindi alam ng Diyos yan, hindi malilingid sa harapan ng Diyos. Yun po yung sinabi po ng talata. Okay po? Kaya nga, extended effort, kailangan nating gawin ito. Ang number 3 po nating matututunan sa aklat po ng Joshua chapter 10, provided power. Alam po ninyo, sa paglalakbay po ni Joshua, tignan po ninyo ang ginawa po ng Diyos. Provided power, makikita po natin yan sa verse 12 to 14. Ang sabi po ng Biblia ay ganito, noong araw na ang mga Israelita ay pinagtagumpay ni Yahweh laban sa mga Amoreyo, nakipag-usap si Josue kay Yahweh. Ito ang sinabi niya na narinig ng buong bayan. Huminto ka araw sa tapat ng Gibeon. Tignan po ninyo at ikaw rin buwan sa libis ng Ayalon. Tignan po ninyo, tumigil nga ang araw at hindi gumalaw ang buwan hanggang sa matalo ang mga Israelita ang kanilang mga kaway. Hindi pat nasusulat ito sa aklat ni Jaser? Tumigil ang araw sa gitna ng langit at hindi lumubog ang buwan. Pagkatapos, sabi po niya, tingnan po ninyo maghapon, o kaila'y may hindi pa nangyari at hindi na mangyayari. Sabi muli, sabi po ni Yahweh ang bagay na ito.
Tingnan po natin yung number 3 po natin. Provided power. Sabihin nyo po sa inyong mga comment box yung ikatlo natin. Provided power. Ito yung God natin. Kapag alam niya na kumikilos ka at nag-extend ka ng effort, ang God magbibigay siya. God provide power to you to overcome kung ano man ang pinagdadaanan mo. Kaya nga, as Joshua was running out of daylight, God intervened. He lengthened the day and shortened the night because the people of God follow His plan. Ito yung napakahalaga na ngayon ay aral na matutunan ng maraming Kristiyano, mga kapatid ko po kay Kristo. Kayang gawin ng Diyos yung mga imposible, posible na kayang ibigay ng Diyos, na kaya niyang patigilin ng araw, kaya niyang patigilin ng buwan. Bakit? Kasi yun ang ibinigay niyang lakas para kay Joshua at sa kanyang bayan upang matalo nila ang kanilang mga enemies, upang magtagumpay sila sa kanilang mga buhay. Why? Because, ang sabi po ng Biblia, the people of God follow His plan. Ikaw at ako ay patuloy na china-challenge ng mensaheng ito, na kung gusto nating magtagumpay sa buhay po natin, we will follow the plan of God to us. Patuloy po nating sundin ang gusto ng Diyos. At makikita mo, mamamangha ka. Kasi yung imposible sa'yo ay magiging posible. Makikita at mararanasan mo yan sa iyong buhay sapagkat ang Diyos ang siyang nagsabi at nangako sa bawat isa sa atin. Ang sabi po sa Romans chapter 8 verse 37, mga kapatid ko po kay Kristo, if God is for us, who can stand against us? The God who fought for Israel and enables us to face all that comes our way. By His power, we are more than conquerors. Pakisabi nga po ninyo, mga kapatid ko, napakagandang sinabi po, we are more than conquerors. Pakisulat po ninyo, ikaw at ako ay higit na mapagtatagumpayan o mapagtatagumpay. Tayo yung patuloy na mananalo at mananalo. Why? Because we follow the plans and the will of God. Amen po ba yun? Pwede po marinig yung amen niya. Pakisulat nga po ninyo. Amen? Okay. Kaya nga po sa umaga pong ito, ay gusto ko lang iulitin sa inyo para hindi po mawala sa inyong mga isipan ang paksa nating tinalakay. Moving forward in faith. Ang unang tinalakay po natin, persistent prayer. Joshua, patuloy siyang nanalangin. And number 2, extended effort. Si Joshua ay hindi humintong tumulong, extend his effort to other people. And number 3, God provided power para po magtagumpay ang kanyang mga anak. Yan po yung tatlo na pinag-usapan po natin sa paksang moving forward in faith. Mga kapatid ko po kay Kristo, sa umaga pong ito ay patuloy na ang mensaheng ito ay nagbibigay sa atin ng encouragement, strength, and power to move forward. Ano man ang pinagdaanan mo, ano man ang naging karanasan mo, nagtagumpay ka, nabigo ka, na-compromise ka, na-compromise yung faith, ang sabi ng God, huwag kang hihinto. Kailangan magpatuloy tayo hanggang hindi natin nararating yung pinaka-finish line. Mga kapatid ko po kay Kristo, ikaw at ako ngayon sa umagang ito ay patuloy na magkalakasan katulad po ni Joshua. Nawa po ay pare-pareho po nating marating ang tunay na tagumpay. At madatnan tayo ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang ikalawang pagdating. Sama-sama tayong naglilingkod. Huwag nating ipagdamot din mag-extend ng effort to other people.
At huwag nating kalimutan din yung tinatawag nating persistent prayer. Pagpatuloy tayong manalangin hanggat hindi binibigay ng Diyos yung hinihingi natin, huwag na huwag kang hihintong manalangin. Kasi bibigay din yan ng Diyos. Tandaan din natin, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at kaya niya mag-provide ng kapangyarihan para magpatagumpay ka. Mga kababayan po namin at mga kaibigan, relatives and friends, nawa po ang mensaheng inyo pong narinig ay magkaroon din ng kamalayan sa inyo na ang tanging pag-asa ng buhay ng tao ay hindi ang mundong ito. Hindi ka nabuhay sa mundong ito para lang kumain, uminom, matulog, magtrabaho. Hindi yun ang buhay. Kaya ka nabubuhay sa mundong ito because of God. Because your lives ay pag-aari ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang buhay mo sa mundong ito ay gamitin mo sa karapat-dapat sapagkat darating ang taktang panahon na muling kukunin yan ng dakilang may kapal. Maraming pong salamat at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Manatili po kayong buhay. Mag-ingat po tayong lahat sa panahong ito at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyo lahat. Mga kapatid, nasa bahagi na po tayo na pagbibigay ng ating mga ikapo. Pakinggan po natin ang sinasabi sa Deuteronomy chapter 14 verses 22 to 29 patungkol po sa ating pagbibigay. Kukunan ninyo ng ikapo ang inyong ani taon-taon. Ang ikapo ng inyong ani, alak, langis at ang panganay ng inyong mga hayop ay doon ninyo kakanin sa lugar na pipiliin ni Yahweh upang matuto kayong matakot sa Kanya. Kung malayo ang lugar na pipiliin niya at magiging mahirap, dalhin doon ang ikapo ng inyong ani. Ipagbili ninyo iyon at dalhin ang pinagbilhan sa lugar na pinili niya. Pagdating doon, bumili kayo ng anumang gusto ninyo, baka, tupa, alak o inuming nais ninyo, at siya ninyong pagsalusaluhang mag-anak sa harapan ni Yahweh. Ngunit huwag ninyong kalilimutang bigyan ang mga Levita sa inyong lugar, yamang sila'y walang kaparti sa lupaing minana ninyo. Tipunin ninyo ang ikapo ng inyong ani tuwing ika-3 taon. Ito ay ibibigay ninyo sa mga Levita yamang wala silang kaparti sa inyong lupain. Bibigyan din ninyo ang mga taga-ibang bayang kasama ninyo, ang mga ulila at ang mga balo, sa gayoy pagpapalain kayo ni Yahweh. Purihin natin at pasalamatan ng Panginoong Diyos sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Tayo po ay sama-samang manalangin. O Amang Diyos na makapangyarihan sa langit, Diyos na dakila, Diyos na mapagmahal, itinataas namin ang iyong pangalan sa mga oras na ito, Panginoon, upang dakilain ang iyong kataas-taasang pangalan, Panginoon. Maraming salamat sa mga biyaya na amin natanggap nitong mga nakaraan na panahon. Maraming salamat sa buhay at kalakasan na mayroon kami sa araw na ito. Ganon din, Ama, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga biyaya at mga katagumpayan na aming nakamit sa lahat ng mga pagsubok na aming naranasan sa mga nakaraang araw. Maraming salamat sapagkat tinulungan mo kami na masumpungan ang kasagutan ng
mga pagsubok na ito. At patuloy na binibigyan mo kami ng kalakasan upang makamtan namin ang katagumpayan sa mga pagsubok na dumarating sa aming buhay. Kaya nga, Panginoon, narito kami upang ipagkaloob ang aming ikapo sa iyo. Nawa, Panginoon, nihiling namin, nawa iyong basbasan, pagpalain ang mga ikapong ito. At ganon din hinihiling namin, Panginoon, na ang hahawak ng mga halagang ito, nawa ay magkaroon siya ng sapat na kaalaman, may kusang tumulong upang mapalago ang mga biyayang ito. Ganon din, Ama, tulungan mo ang mga officers upang sa pamamagitan ng mga ikapong ito, lalo naming maikalat ang iyong mga banal na salita sa lahat na sulok ng mararating ng programang o live streaming na ito, Panginoon. Ganon din, Ama, ay pagkalooban mo kami ng kalakasan, pagkalooban mo kami ng wisdom upang sa ganon kami man ay maging bahagi sa lahat ng mga programa ng church na ito at maikalat ang iyong mga banal na salita. Patuloy kaming lumalapit, patuloy kaming sumasamba sa iyong kadakilaan, Ama. At sa aming mga kapatiran, Ama, lalo na yung mga kapatiran naming naghahanap ng hanap buhay sa mga panahon, sa mga oras na ito, tulungan mo po sila. At ang mga aming kapatiran na mayroong mga negosyo, naway padaluyin mo ang kasaganaan sa pamamagitan ng kanilang mga trabaho, sa pamamagitan ng kanilang mga negosyo. Nawa ay magkaroon kami ng siksik, liglig na biyaya na tanging nagmumula sa iyo, Panginoon. Gabayan mo kami sa oras-oras ng aming buhay. At patuloy mo kaming proteksyonan, lalo higit sa kumakalat na virus, hindi lamang dito sa aming bansa, kundi sa buong mundo. Muli, kami ay nagpapasalamat, Ama, sa lahat ng mga biyaya, naway patuloy mo kaming pagpalain upang kami man ay makatulong sa aming kapwa. Muli, Ama, salamat po. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. We lift our voices, we lift our hands, we lift our lives up to you, we are an offering. Lord, use our voices, Lord, use our hands, Lord, use our lives, they are yours, we are an offering. All that we have, all that we are, all that we hope to be, we give to you, we give to you. We lift our voices, we lift our hands, we lift our lives up to you. We are an offering. We are an offering. 'All that we have, all
thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Mga kapatid, tayo ay nasa dako na ng ating pangwakas na panalangin. Samahan niyo po ako at tayo ay sabay-sabay na manalangin. Lubos na makapangyarihang Diyos, sa oras na ito, Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyo sapagkat natapos ang gawaing ito na kayo ang nasa kalagitnaan namin, Panginoon. Kahit na ito ay ginagawa namin virtually, pero naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ang siyang kumikilos sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa mga taong ginamit ninyo, lalong-lalo na ang nasa multimedia, Panginoon, ang aming mga pastors na patuloy na iniingatan ninyo, ang mga elders, ang mga diakono, diakonesa, at ang lahat ng mga kabataan, Panginoon, mga bata na patuloy, Panginoon, na nananampalataya sa iyo at pumupuri sa iyo sa tuwing gawain ito, Panginoon. Maraming salamat din sa lahat ng mga pagpapala na patuloy na ibinibigay niyo sa mga isa sa amin. Panginoon, narito ang aming mga kapatid na magdadaos ng kanilang mga kaarawan. Ang aming kapatid na Ashley Delphine, sa June 11 po ang kanyang kaarawan. Kay Brother Mark Oliver Rito sa June 13. Ang aming dalangin, Panginoon, na patuloy na pagpalain niyo sila sa kanilang mga buhay. Patuloy na dagdagan mo ng marami pang mga taon, marami pang pagpapala ang kanilang mga buhay, Panginoon.
Salamat dahil patuloy na sila ay malusog at gagamitin mo para sa iyong iglesia. Ano man ang kanilang mga mithiin sa buhay, Panginoon, naniniwala ako, naniniwala kami na hindi mo sila pababayaan at marating nila ito, Panginoon. Salamat din na patuloy mo silang iniingatan sa panahong ito, na sa pandemyang ito na patuloy namin nilalabanan, Panginoon. Tunay na kayo ang siyang nagbibigay sa amin ng lakas ng loob, ng aming lakas espiritual, Panginoon, na patuloy kaming lalakad sa mundong ito. Nakasama ka namin, Panginoon. Ganon din ang aming kapatid na magdadaos ng kanilang anniversary. Sa June 6 po, si Brother Orlando and Sister Angelina Ormento. Maraming salamat, Panginoon, na patuloy mong pinapatatag ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa at patuloy mong ginagamit, Panginoon, para sa iyong iglesia, sa Imus. God, ang dalangin namin na patuloy mo silang pagpalain, na lalong magiging matatag ang kanilang pagsasama, Panginoon. Anumang problema ang maaaring dumating sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa, ay patuloy na pangahawakan nila ang kanilang mga pangako, Panginoon. Salamat dahil sa kanilang pamilya ay patuloy na sila ang magsisilbing haligi at ilaw, Panginoon, na sila ang magpo-provide ng lahat ng pangailangan ng kanilang pamilya. Maraming salamat, Panginoon, dahil patuloy na pinagpapala mo ang kanilang pamilya at ang kanilang pagsasama. Ang aming dalangin na habang buhay ay lalong tatatag ang kanilang pagsasama. God, ang aming dalangin na patuloy na pagpalain mo ang aming mga miyembro ng pamilya, Panginoon, na mga frontliners, mga kapatid, na patuloy na nakikibaka, nagtatrabaho, at ginagampanan ang kanilang tungkulin sa lipunan at ganoon din sa lipunan. Dalangin namin na ang kanilang kalusugan ay patuloy na iingatan mo, Panginoon, na hahawakan mo ang kanilang mga buhay, O God. Ano man ang kanilang mga trabaho ay sa iyo lamang nila iaalay ang kanilang mga buhay, Panginoon. Ganon din ang aming mga trabaho, Panginoon, pagpalain mo lahat, ingatan at ilayo sa mga kapahamakan at disgrasya. God, nalalapit din namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga senior citizens, ang aming mga ina na patuloy na pinagpapala mo at dinudugtungan ang kanilang mga buhay, na siya namang nagdadala ng inspirasyon sa aming Panginoon. Maraming salamat dahil hindi mo sila pinapabayaan, Panginoon, at inilalayo mo sa kapamakan at sa anumang matinding sakit at komplikasyon. Ingatan kami lahat at sa iyo lamang namin pinagkakatiwala ang aming mga buhay mula sa mga bata at hanggang sa mga matatanda. Patuloy kaming hahawak lamang sa iyo. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang aming buhay sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Tanggapin natin ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan, at naway panatilihin niya walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Siya nawa.